Ang tao ay sadyang may kahinaan at nagkakamali at nagkakasala. Hindi ito excuse para gumawa ng mali ha. Pero yan naman talaga yung katotohanan. Ang problema lang, merong iba't ibang reaksyon sa pagkakamali o pagkakasala. At yung magiging reaksyon mo ay maaaring maging solusyon o kaya naman ay magpapalala ng sitwasyon. May mga taong pag nagkamali ay magsisisi at magbabalik loob. Sila yung mga babangon mula sa pagkakalugmok at makapagsisimula ng panibago. Hindi laging madali ito dahil may mga pagkakataon na may mga ayaw kumilala ng pagkakamali o kaya naman ay pinangangatawanan nila ang pagkakamali. May mga tao namang hihigit pa dyan dahil merong mga taong pag nagkamali ay hindi lamang magsisisi at babangon muli, mas lalo pa silang bubuti kaysa noon. Mas lalo silang magiging mas mainam dahil sila yung matututo sa pagkakamali at yung mga natutunan ay magiging pundasyon ng mas maayos na buhay at kinabukasan. Lalong hindi madali ito dahil hindi lahat ay kumikilala ng pagkakamali at may mga taong hindi natututo sa kanilang pagkakamali. Kaya may pangatlo, yung mga taong magkakamali at magkakasala at mananatili na sa pagkakalugmok. Sila yung mga taong ang pagkakamali na ang magde-define at magdadirect ng kanilang buhay. Yun bang pagkakamali na ang magiging turning point at yung magandang simula ay mauuwi sa hindi magandang pagpapatuloy o marahil ay pagtatapos. Maraming ganyan. Kaya nga maraming buhay ang nasasayang. Yun bang pwede namang magbalik loob sa Diyos pero mas pinipili ang landas na baliko? Minsan dahil sa pride, minsan dahil sa galit at pagnanais na magrebelde. Minsan hindi nakikita ang posibilidad ng pagbangon. Sila yung hindi nakakakita ng pag-asa matapos na magkamali. Maganda yung sabi ng Bible, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Pinapaalala ng verse na ito ang pag-ibig ng Diyos sa tao, maging sa taong nagkamali. Mayaman ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang habag, kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataong magbalik loob. Ang ibig sabihin nito ay hindi kailangang yung pagkakalugmok ang mag-define sa buhay mo o magdikta ng direksyon mo. Pwede kang bumangon mula sa pagkakamali. Pwede ka pang magsimulang muli. Interesado ang Diyos sa iyo at nais ng Diyos na manumbalik ka sa Kanya. Huwag mong sayangin ang buhay mo kung nagkamali ka man dahil ayaw din ng Diyos na manatili ka na lamang sa pagkakamali mo. Mahal ka ng Diyos at patatawarin ka ng Diyos. Pero handa ka bang patawarin ang sarili mo at tanggapin ang kapatawaran niya? Kung nais mo yan, samahan mo ako sa isang panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, kinikilala ko po na kayo ay Diyos na nagpapatawad dahil mahal niyo ako. Dahil po dyan, Panginoon, ako'y umaasa na maaaring magsimulang muli, bumangon muli. Tulungan niyo po ako na patawarin ang aking sarili, kilalanin ang inyong pagpapatawad at makabangon muli sa aking pagkakasala. Dalangin ko po, Panginoon, kayo po ang patuloy na magpakita ng inyong biyaya sa aking buhay. Maghari kayo sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ng verse, tinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Ang daang iyan ay daan pabalik sa Kanya. Magsimula kang muli dahil yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Asa ka pa, ha? Kung kayo po ay sumabay sa ating panalangin, mag-comment po kayo at makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Maraming salamat po.